Buenos días, señoritas y señoritos. For the first time since Vice President Sara Duterte has been appointed as Education Secretary shortly after President Bongbong Marcos came into power in the middle of 2023, our President has expressed dissatisfaction or disappointment over how the Department of Education is being run, over the possible wrong priority in running the department. Hindi po masaya si President Bongbong Marcos. In fact, tinuruan pa nga niya kung anong dapat i-prioritize ng DepEd. And this is very revealing on what kind of relations na, or how the relations between President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte has deteriorated. Talagang nasisira na po talaga. And in a meeting with DepEd officials, although hindi binanggit dito sa binabasa kong report sa Philippine Inquirer kung present ba si best friend yun ni Sara, kung present ba ang DepEd Secretary na si Sara sa meeting na ito. Pero sinabi ng spokesperson niya or DepEd spokesperson na yun nga, the President has asked them to prioritize the improvement of teaching, reading, and science in courses. Kasi po, bumagsak po tayo under the leadership of Sara Duterte. Bumagsak tayo sa tinatawag nila Program for International Student Assessment or PISA, kung saan po lumabas na kulelat po tayo sa December 2023 na test, na kung saan bumagsak ang Pilipinas sa mga subjects na reading, math, and science sa more than 80 na countries po, o sa mga estudyante coming from 80 countries na kumuha ng test nito. Halos kulelat po tayo. Late 70s po, mga 78, 70, 79. So kulelat po. Nandun talaga tayo sa bottom line. Nandun tayo sa mga back countries na, yung mga Myanmar, yung mga countries na nagsisimula pa lang na maging progressive, na mas advanced pa sana tayo. And there was a time before Ferdinand Marcos Sr. came to power, top 5 country tayo sa Asia, if not second only to Japan after World War II, kasi dito binuhos yung tulong ng mga Amerikano in the 1940s and 1950s and 1960s. Bumaksak lang tayo under the 20-year dictatorship of former President Ferdinand E. Marcos Sr. So mataas rin ang educational level natin that time, pero po nagsimula ito bumagsak in 2018, na kung saan nag-start rin yung mga test na ginagawa nito sa Program for International Student Assessment. At yun po, hindi na nagbago, ando na tayo, nakapermanente na tayo during the Duterte administration, and then the Sara Duterte leadership of DepEd, nandun na tayo po sa kulelat. Kaya sabi nitong DepEd spokesperson Michael Poa, and I assume baka wala si Sara Duterte sa meeting na yun, where President Marcos met with DepEd, with top DepEd officials. At sabi nga ni Poa, in a press conference sa Malacanang, usually kung nagpe-press conference ang DepEd sa Malacanang, kasama ang secretary. Pero dito, obviously, nag-meeting sila kay Marcos before the press con. Bakit wala si
Vice President Sara Duterte. Ang tanong natin, naalis na si Benjamin Diokno sa Department of Finance at ni-replace ng kaibigan ko si former Senator and Congressman Ralph Recto. Susunod na kaya si Sara Duterte sa DepEd? Siya na kaya ang susunod matanggal? At kaya inihayag itong ni President Marcos sa mga DepEd officials because para kuan na niya, ina-advance information na niya or binibigyan na niya ng messaging na either Sara improves her handling of the Department of Education or she will be ousted or she will be removed from her DepEd cabinet position. So that's a good question to ponder, ha. Tingnan natin po if that will come one of these days. So sabi nito ni Deputy Spokesperson Michael Poe, and I quote, "Napag-usapan yung MAGA sa tingin ng ating Pangulo ay dapat talaga nating pagtuunan ng pansin in the coming years or in the coming months, weeks, years. At yung number 1, teaching quality. Gusto niya talaga magkaroon ng expertise ang ating teachers." Oy, masakit ito. Ha? Si President Marcos pa ang nagtuturo kung anong gagawin ng DepEd. Dapat ito ang DepEd Secretary ang gagawin nito. Ang DepEd Secretary dapat magpakita sa Presidente, "Mr. President, itong gagawin namin." Pero obviously that did not happen. So now, si Marcos na nagtuturo sa DepEd Secretary, "Itong gagawin ko. Gusto ko in the coming months, weeks, or years, ang priority nyo ay number 1, teaching quality." Ha? Gusto ko magkaroon ng expertise ang mga teachers. At sabi rin ni POA, gusto rin ni Marcos na ma-equip with technology ang mga teachers so that they can improve on their quality of teaching. So, very telling ito. Sampal ito. Sampal ito kay Sara. Kasi remember, since she assumed office as DepEd Secretary, ano bang programa narinig natin or napanood natin na where she promoted or championed or advocated improving the quality education? Alam na niya, pagpasok niya nung middle of 2022, nabaksak tayo sa PISA sa time pa ng tatay niya. Sana pinagtrabahuin niya ito. Alam niya may every 3 years ata ang test nito. Meron na naman panibagong test in 2023. And she had 1 year and a half to prepare for it. Kasi December ang test eh. December 2023. She had 1 year and a half to prepare for it. What did she do? Ang unang narinig natin sa kanya, si Pilio. Ang pangalawa, ni Red Tag, yung mga Makabayan Black. Ano naman kasalanan ni Franz Castro? Sinabi lang niya, dapat priority i-hire ng 30,000 new teachers. Kasi kaya nga baksak ang quality of education, kulang ang teachers. Binanatan na siya na komunista. At ano pa ang naging priority ni Sara? Siyempre, yung 10 satellite offices niya na kailangan para i-promote, para i-advance campaign siya for the 2028 presidential elections. Ano pang ginawa niya? Priority niya yung gumasta in 11 days, yung 125 million confidential funds for the year 2022. And then for the year 2023, ano bang ginawa niya? Yun, nag-away politika, naghayag ng tambaluslos laban kay Romualdez, na inaway ang mga kalaban ni Gloria Macapagal Arroyo na kaalay niya. At kung ano-anong issues
ang hinawakan kasama na yung pag-push ng 650 million confidential funds at inaway yung mga yung mga komunista daw sa gobyerno, yun na naman makabayan black. All of that she did, but what did she not do? She did not improve the quality of education. Ngayon lang bumaksak tayo sa PISA test. Ngayon lang meron na siyang programa na Catch Up Friday. Kumbaga every Friday, babalik yung mga estudyante dito sa reading, math, and science para ma-improve daw yung mga future tests. Ipakita ko sa inyo anong outcome nitong test na ito. In 2022, yearly pala ito, yearly. So sana naghanda na siya. First year niya in December of 2022. Nung nag-test yung mga Filipino students kasama sa 690,000 estudyante from 81 countries, lumabas ang Pilipinas ay ang score natin ay lowest tayo in 2018 pala. In 2018, lowest tayo in reading during the time of her father. Si Briones ang secretary. Lowest ang Pilipinas sa reading out of 79 countries. And then second lowest in math and science. Yun, kulelat. Nag-improve lang tayo a little nung 2022. Kung saan 6 to the last sa reading. 6 to the last. Ibig sabihin, sa 81 countries, 79 tayo. 6 to the last in reading and mathematics. While in science, third to the last. At least hindi naman kulelat. Pero third to the last out of 81 countries. So kung third to the last, ibig sabihin 78 position tayo at sa reading and math 76 position out of 77 position out of 81 countries. Halos kulelat. Kasabay natin yung mga bansa tulad ng Guatemala, El Salvador, Dominican Republic, Paraguay, Cambodia at Uzbekistan, Morocco, Kosovo. Samantala dito sa Asia, sa test lumabas na sa math, among highest yung Asian countries to include sa math, Singapore, Chinese Taipei, Macau, Hong Kong, Japan, Korea. Nakakaiyak itong balita na ito. No wonder napapahiya si Marcos. He is the president of a stupid country. No wonder ang tatay mismo ni Sara sinabi, mga estupido at gago yung mga sumusunod sa kanya sa mga balibalita na siya ang namumuno sa kudeta. So isipin nyo, that's why Marcos is concerned. Marcos is telling Sara, shape up or ship out. Ayusin mo yung trabaho mo, wag puro politika, wag puro pork barrel, wag puro confidential funds, wag puro satellite offices, pamumulitikar kung saan nagbibigay ng serbisyo dyan, na repetition lang ng serbisyo ng DSWD, DepEd, repetition lang ng DOL, repetition ng DOH, repetition ng DSWD. Kasi yan ang tulong na binibigay dyan na dapat hindi na kailangan kasi may mga opisina na concerned dyan. Para ito yung malasakit center ni Bongo Nire-repeat lang yung kinukuha lang yung budget ng ibang departments para doon ilabas. Samantala, kung iniwan niya sa mga department na yun, mas maganda pa ang tulong makakabigay. So yan.
So this is a bad news for the education sector, but good news for the country. And maybe Marcos is telling Sara, you're on the way out. We will see in the coming days. So please share this vlog to friends and relatives, especially yung meron mga nag-aaral sa public sector. Siyempre, karamihan ng mga Pilipino, ganon. And tell them to subscribe to the Vlogcaster Armadin YouTube channel dahil dito sa channel na ito, priority ang education. Thank you very much for watching and see you in my next vlog.